Kabanata 3181. Matapos matagumpay na pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa pisikal na katawan, iniunat ni Emperador Jebari ang kanyang katawan. Tapos, sumilay ang malabong ngiti sa gwapo niyang mukha. Ito ay medyo masarap, sabi ni Emperor Jebari na may bahagyang nanginginig na boses. Lumapit din si Nova para makita sila. Nang mapansin niya si Emperor Jebari, lumiwanag siya sa tuwa at bumulalas. Congratulations, Emperor Jebari! Marahang iwinagayway ni Emperador Jebari ang kanyang kamay. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga paa at baywang. Nilinggan niya si James at sinabing, "Salamat sa pagsusumikap sa lahat ng mga taon na ito, James." Kung wala ang tulong ni James, kailangan niyang maghintay ng mahabang panahon bago siya tuluyang mabuhay muli. Sumagot si James, "I have you to thank you also, Emperor Jebari. Hindi ako mabubuhay hanggang ngayon kung wala ang tulong mo." Nagtanong si Emperor Jebari, "Nga pala, kumusta ang pag-unlad sa paglilinang ng Dark Power?" Sabi ni James, "Na-cultivate ko na ito hanggang sa peak ng 33rd stage ng Sage rank. Gayunpaman, hindi ako makabuo ng isang Ausya." Pagkatapos, ipinaliwanag ni James kay Emperador Jebari ang kalagayan ng kanyang katawan. Nang marinig ito, si Emperor Jebari ay nagkaroon ng solemn na ekspresyon. Nakuha niya ang madilim na kasulatan mula sa mga pader ng palasyo na impormasyong naiwan ni Yukia. Kaya naman, pamilyar siya sa kanila. Marahil kalahati pa lang ng Dark Scriptures ang nakuha natin. Maaaring may isa pang mas mababang volume na naglalaman ng impormasyon sa paglilinang ng isang Dark Ausya at Path Seal. May mas mababang volume ba? Saan ito matatagpuan? Tanong ni James. Umiling si Emperor Jebari. Wala siyang ideya kung may mas mababang volume ng Dark Scriptures dahil walang iniwan si Yukia na impormasyon tungkol dito. Tingnan natin sa labas. Pagkatapos magsalita, umalis si Emperor Jebari sa Celestial Abode na may pag-iisip. Bagamat ang kasalukuyang may-ari ng Celestial Abode ay si James, si Emperor Jebari ang lumikha nito. Kaya naman, hindi niya kailangan ng pahintulot ni James para umalis. Sinundan siya ni James palabas ng Celestial Abode kasama si Nico. Sa sumunod na sandali, lumitaw silang tatlo sa dilim. Tumingin si Emperador Jebari sa kadiliman sa kanyang harapan. Pagkatapos ay napaisip, napaka-solemn na niyang ekspresyon, at mahirap basahin ang kanyang iniisip. Sa tabi niya, tinanong ni James, "Ano ang nangyayari, Emperador Jebari?" Bumalik sa katinuan si Emperador Jebari. Umiling siya at sumagot, "Wala lang. Sa tingin ko wala na tayong magagawa sa Dark World. Kakaiba ang lugar na ito. At kahit ako ay hindi ko masabi kung gaano na kami katagal dito. Oras na para umalis tayo." Tumango si James at sinabing, "Sigurado akong mahahanap natin ang ruta ng pagtakas kasama mo dito." Sinabi ni Emperor Jebari, "Babalik ako sa Celestial Abode. Bagamat ako ay muling nabuhay na may perpekto at malakas na pisikal na katawan. Ang aking soul power ay hindi pa ganap na nakabawi. Hindi ko pa naabot ang rurok ng lakas ko." Nagsimulang sumulong si James sa kadiliman. Sinunod ang mga tagubili ni Emperor Jebari. Sandali lang. Ang boses ni Emperor Jebari ay nagmula sa Celestial Abode. Nang marinig ang kanyang boses, nabawi ni James ang kanyang katinuan at tumigil sa paggalaw. Sinabi ni Emperor Jebari, "Hindi ito ang tamang paraan." Tanong ni James, "Anong nangyari?" "Teka, hayaan mo akong hanapin muli ang labasan." Nagsimulang ilipat ni Emperador Jebari ang daan para umalis. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay may kaunting epekto sa madilim na mundo. Kaya,
Imposibleng mahanap ang tumpak na landas upang umalis. Nasusukat lamang niya ang magaspang na direksyon ng labasan. Tumayo ka. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Emperor Jabari, bumalik ka. Sige. Tumalikod si James at nagsimulang maglakad ng walang pag-aalinlangan. Teka, ngayon, sa kaliwa, patuloy na ginabayan ni Emperador Jabari si James. Sinunod ni James ang mga tagubili ni Emperor Jabari at patuloy na sumulong. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon ay lumipas. Ang ambon sa kanilang harapan ay unti-unting naglaho. At ang liwanag ay makikita sa di kalayuan. Tuwang-tuwa si James. Mabilis siyang tumakbo palabas ng madilim na mundo. Muling lumitaw sa isang kulay abo na paligid. Labas na tayo. Sa wakas nakalabas na tayo sa Dark World. Nagyaya si James. Huminga ng malalim si Nico at sinabing, nakarating na rin kami sa wakas. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Nico ang oras ng mundo. Isa siyang Fifth Heaven Grand Emperor. Bagamat hindi sanay sa time path, masasabi niya kung gaano katagal ang lumipas gamit ang kanyang divine sense. 90,000 years. Tumingin si Nico kay James at sinabing, naramdaman ko ang oras at nalaman kung 70,000 taon na ang lumipas mula nang pumasok tayo sa Dark World. Nagulat at napatulala si James sa balita. 90,000 years. Hindi naramdaman na maraming oras na ang lumipas habang sila ay nasa madilim na mundo. Paanong 70,000 taon na ang lumipas habang sila ay gumagala sa madilim na mundo? Si James ay mayroon lamang 100,000 taon upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Sa pagdaragdag ng oras na ginugol niya sa Boundless Realm dati, kaunting oras na lang ang natitira para sa kanya. Ilang libong taon na lang ang natitira para sa kanya. Pagkalipas ng ilang libong taon, ang sangkatauhan ay kailangang harapin ang ika-4 na kalamidad. Nang makita ang mga armadong mandirigma, nagkatinginan sina James at Nico. Naglakad si James papunta sa kanila. Ang isa sa mga armadong mandirigma ay sumigaw sa kanya. Tumigil ka nga dyan. Nakakabingi ang boses niya. At naramdaman ni James na namamanhid ang eardrums niya. Pinigilan ni James na gumalaw ng walang ingat at nagtanong. Ano ang mali? May nangyari ba dito? Ako si James Caden. Kaibigan ko ang Elixir Pavilion's Master. Malamig na sinabi ng kapitan. Maghintay ka rito. I-report namin ang pagbisita mo. Hindi rin naman nagmamadaling kumilos si James. Ang mahigpit na depensa sa labas ng Elixir Pavilion ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may nangyari sa loob ng 70,000 taon na wala siya. Bukod dito, ito ay talagang isang makabuluhang kaganapan. Si Nico naman ay nanatiling tahimik. Samantala, maraming malalakas na powerhouse ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Elixir Residence sa loob ng Elixir Realm. Umupo si Sylvester sa pinakamataas na upuan habang nasa tabi niya si Helvius. Sa isang mataimtim na tingin, sinabi ni Sylvester, ang Sanctuary of Darkness ay mabilis na lumalago at nasakop ang lahat ng iba pang mundo maliban sa Elixir Realm. Kung hindi dahil sa makapangyarihang pormasayon ni Melinda, maaaring matagal nang bumagsak ang Elixir Realm. Maraming mga powerhouse ang nasa bulwagan. Ngunit wala sa kanila ang nagsalita. Nag-aalala rin ang itsura ni Thea. Ang Sanctuary of Darkness ay hindi ang kanyang pangunahing pag-aalala. Sa ngayon, kailangan niyang unahin ang paghahanap ng Ancestral God Rank Elixir. Pagkatapos ng pag-alis ni James, sinubukan niyang hanapin ang Ancestral God Rank Elixir. Gayunpaman, wala siyang swerte sa nakalipas na 70,000 taon. Bukod dito, hindi na bumalik si James pagkatapos ng mahabang panahon. Nag-aalala si Thea kung mahahanap niya ang Ancestral God Rank Elixir sa loob ng limitadong panahon para tulungan ang sangkatauhan na makaligtas sa paparating na kalamidad. Hindi siya tumigil sa paglilinang sa nakalipas na 70,000 taon. Noon,
Siya ay isang quasi-emperor sa Ninth Tribulation. Sa ngayon, naging Second Heaven Grand Emperor na siya. Nakakabilib din si Zane. Nakapasok na siya sa Ninth Tribulation ng quasi-emperor rank at isang hakbang na lang ang layo para maging Grand Emperor. Nag-uulat, nang biglang tumahimik ang bulwagan. Isang ganap na armadong mandirigma ang pumasok sa bulwagan. Ang mandirigma ay may malakas na enerhiya at naglabas ng dominanteng aura. Sa isang sulyap, maliwanag na siya ay isang makapangyarihang magsasaka na nakipaglaban sa hindi mabilang na mga laban at isa ng Grand Emperor. Ang mandirigma ay pumasok sa bulwagan at sinabi, "Older Master, mayroong 2 tao mula sa outer space na lumitaw sa labas ng Elixir Realm. Ang isa sa kanila ay nagsasabing si James Caden." Pagkarinig nito ay agad na tumayo sina Thea at Zane. Lumiwanag din sa tuwa ang mukha ni Sylvester. Natuwa siya, "Mister, bumalik na si Caden. Puntahan natin siya." Sa isang iglap, nawala si Sylvester sa bulwagan at lumitaw sa labas ng Elixir Realm. Sa kalawakan, si James ay napapaligiran ng mga mandirigma. Lahat sila ay medyo malakas. Ngunit sila ay walang kumpara kay Nico. Sa kabila ng sobrang lakas ni Nico, hindi siya kumibo. Sinabi ni Thea kay James ang mga pangyayari sa nakalipas na 70,000 taon. Matapos magbigay ng mungkahi si Melinda, si Sylvester ang nagkusa sa sitwasyon. Sa pag-asa sa reputasyon ng Elixir Pavilion, inimbitahan niya ang maraming powerhouse na makipagsanib puwersa sa kanila. Samantala, nag-set up si Melinda ng isang matatag na pormasayon para sa kanila. Sakop ng formation ang buong Elixir Realm. Tumagal si Melinda ng humigit kumulang 30,000 taon upang ganap itong maitayo. Nang mapansin ng Sanctuary of Darkness ang kanilang paghahanda, huli na ang lahat. Ang Elixir Pavilion ay lumaki ng mas makapangyarihan at nakapagtayo ng isang malakas na pormasayon. Alam ng Sanctuary of Darkness na hindi sila maaaring manatiling walang ginagawa. Sa makatuwid, nagsimula silang maghanda para sa isang counterattack. Sa nakalipas na 10,000 taon, ang Elixir Pavilion at ang Sanctuary of Darkness ay nakipag-away sa hindi mabilang. Ang kanilang mga labanan ay kumalat sa buong Boundless Realm. At ang mga Grand Emperor ay naruroon sa bawat labanan. Ang sitwasyon ay nagpahaba ng 10,000 taon. Gayunpaman, ang Sanctuary of Darkness ay biglang nagsimulang bumilis ng kanilang bilis sa pagsakop sa ibang mga planeta ilang libong taon na ang nakalilipas. Sinusubukan silang pigilan ng Elixir Pavilion. Ngunit ang Sanctuary of Darkness, masyadong malakas ang puwersa. Sa huli, napilitang umatras ang Elixir Pavilion mula sa mga laban. Sa sandaling iyon, nasakop na ng Sanctuary of Darkness ang bawat iba pang mundo sa Boundless Realm maliban sa Elixir Realm. Ang mga powerhouse ng Elixir Pavilion ay walang pagpipilian kundi ang umatras sa Elixir Realm at hindi makaalis ng malaya. Kung hindi, papatayin sila ng mga powerhouse ng Sanctuary of Darkness kung aalis sila sa Elixir Realm. Nagpatuloy ang paliwanag ni Thea. Naglabas na ng ultimatum ang Sanctuary of Darkness. Gusto nilang sumuko ang Elixir Pavilion sa loob ng 1,000 taon. O ipapadala nila ang lahat ng kanilang puwersa para lipulin ang Elixir Pavilion. Nagdilim ang mukha ni James nang marinig ang balita. Ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng Boundless Realm ay hindi masyadong optimistiko. Bukod sa Elixir Realm, sinakop ng Sanctuary of Darkness ang lahat ng iba pang mundo. Tumingin si Sylvester kay James at nagtanong, "James, dahil nakabalik ka na ngayon, mayroon ka bang anumang paraan para harapin ang Sanctuary of Darkness?" Sandaling nag-isip si James at sinabing, "Isantabi muna ang problema sa Sanctuary of Darkness. Mas mahalaga na mahanap kaagad ang Ancestral God Rank Elixir. Wala na tayong masyadong oras. Nakuha ko lang ang isa sa Ancestral God Rank Elixir.
At mayroon pang 4 sa isang lugar sa Boundless Realm. Nakatutok ang tingin ng lahat kay James. Ang mga naruroon ay pawang mga pangunahing miyembro ng Elixir Pavilion. Sa nakalipas na 70,000 taon, nalaman nilang lahat ang tungkol sa 4 na kalamidad na kailangang harapin ng sangkatauhan. Alam din nila ang tungkol sa Ancestral God Rank Elixir at ang layunin ni James at Thea na bisitahin ang Boundless Realm. Tumingin si Thea kay James at nag-aalalang sinabi, "Nitong mga nakaraang taon, sinisiyasat namin ang kinaroroonan ng Ancestral God Rank Elixir ngunit hindi nagtagumpay." Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "There's no need to worry." Si Emperor Jabari ay nabuhay na mag-uli. Sanay siya sa extrapolation path. Dapat niyang mahanap ang Ancestral God Elixir. Pagkatapos magsalita, napaisip si James. Pagkatapos, sabi niya, paano ang mga nakatatanda sa Elixir Pavilion ay manatili rito? Lalabas ako para hanapin ang Ancestral God Rank Elixir. Pagkatapos kolektahin ang mga ito, magkakaroon tayo ng mapagpasyang labanan sa Sanctuary of Darkness. Sa ilang libong taon na natitira, dapat nating ayusin ang lahat. Si Emperor Jabari ay nilinang sa loob ng Time Formation. At ang kanyang soul power ay nakabawi ng malaki. Matapos sumanib ang kanyang kaluluwa sa bagong katawan, dumami ang bilis ng kanyang paggaling. Pumasok si James sa looban kung saan karaniwang nililinang ni Emperador Jabari. Si Emperador Jabari ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa looban. At maraming kulay na ilaw na sinag ang naglalabas mula sa kanyang katawan. Ang mahiwagang sinag ng liwanag ay nabuo sa pamamagitan ng mga inscription ng daan at naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Lumapit si James at nagtanong, "Kumusta ka na, Emperor Jabari?" Tumigil sa paglilinang si Emperador Jabari at tumayo. Lumingon siya kay James at sinabing, "Medyo maganda ang takbo ng aking paggaling. Nabawi ko na ang humigit kumulang 80% ng aking soul power. Ang aking pisikal na lakas ay nasa 8th heaven ng Grand Emperor rank. Samantala, itinaas ko na rin ang aking cultivation rank sa 8th heaven ng Grand Emperor rank. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ako magagapi sa Boundless Realm." Nagtiwala si Emperador Jabari, imposibleng maabot ng mga cultivator ang Ancestral God rank sa kasalukuyang panahon. Si Emperor Jabari ay hindi matatalo hanggat ang kanyang kalaban ay hindi isang Ancestral God. Gumaan ang loob ni James matapos malaman na si Emperor Jabari ay halos ganap na nakabawi. Nagtitiwala siya sa pagtatagumpay sa mapagpasyang labanan laban sa Sanctuary of Darkness. Emperor Jabari, nauubos na ang oras para sa akin. Mabilis mo bang mahanap ang natitirang Ancestral God Rank Elixir para sa akin? Kailangan kong umalis para hanapin sila. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng huling labanan laban sa Sanctuary of Darkness. Ang ika-4 na kalamidad ng sangkatauhan ay maaaring magsimula sa ilang sandali pagkatapos na maayos ang lahat dito. Tumango si Emperor Jabari. "Sige, aalamin ko agad ang mga lokasyon nila." Nakaupo siya sa isang lotus position sa lupa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng mga mahiwagang inscription mula sa kanyang mga kamay. Ang mga inscription ay dahan-daang nagtipon upang bumuo ng isang kakaibang pattern. Umikot ang pabilog na pattern sa kanyang harapan at nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Tumayo si James sa pwesto at matiyagang naghintay. Makalipas ang kalahating oras, biglang sumabog ang extrapolation formation ni Emperor Jabari. Si Emperador Jabari ay nagluwa ng isang subo ng dugo. At siya ay bumagsak sa lupa. Emperor Jabari. Mabilis na lumapit si James para tulungan si Emperor Jabari na makabangon mula sa lupa. Bahagyang iwinagayway ni Emperor Jabari ang kanyang kamay at inalalayan ang sarili. Muli siyang umupo ng naka-lotus position.
Pinunasan ng dugo sa labi niya. Iyon ay kakaiba. Si Emperador Jabari ay nagsuot ng isang solemn na ekspresyon. Tanong ni James, ano ang mali? Sumagot si Emperor Jabari, ang Ancestral God Rank Elixir ay pinadalisay ng mga tao na umabot sa Ancestral God Rank noong Primeval Age. Noong nakaraan, ito ay nabasag, at ang mga bahagi nito ay nakakalat sa buong Boundless Realm. Hanap natin ito. Napaisip si James. Paano natin mahahanap ang natitirang bahagi ng Ancestral God Rank Elixir? Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni James, Emperor Jabari, tatalakayin ko ang bagay kay Thea. Bahagyang iwinagayway ni Emperor Jabari ang kanyang kamay at sinabing, sige. Sa isang pag-iisip, umalis si James sa Celestial Abode at nagpakita sa labas sa harap ni Thea at Zaint. Agad namang nagtanong si Thea nang makita si James. How did it going, darling? Tumingin si James kay Thea at sinabi. Sinubukan ni Emperor Jabari na hanapin ito. Ngunit ang mga Ancestor God na lumikha ng Ancestral God Rank Elixir ay naglagay ng restriction formation dito. Hinaranggan nito ang Heavenly Path at napigilan ang mga powerhouse na mahanap ito. Kahit si Emperor Jabari ay hindi mahanap ang natitirang bahagi ng Ancestral God Rank Elixir. Napabulala si Thea. Ha! Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabilis na sabi ni James. Huwag kang mag-alala, Thea. Sinabi ni Emperor Jabari kung ipinadala kami ni Xandro sa Boundless Realm. Kami ay nakatadhana na hanapin ito. Nasa atin na ang paghahanap ng Ancestral God Rank Elixir. Kami ba ang nakatadhana? Nagulat si Thea. Wala siyang ideya kung paano nila mahahanap ang Ancestral God Rank Elixir. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, pumasok tayo sa walang hanggan na kaharian dahil sa Crucifer at Exalter. Ang dalawa sa kanila ay maaaring mag-fuse para bumuo ng time capsule. May kaugnayan kaya ito sa paghahanap ng Ancestral God Rank Elixir. Umiling si James. Hindi rin siya makatiyak. Subukan natin, sabi ni James. Agad na pinatawag at inactivate ni James ang Crucifer. Ganoon din ang ginawa ni Thea kay Exalter. Agad na naganap ang pagsasanib ng yin at yang. Pati na rin ang pagsasanib ng langit at lupa. Ang Exalter at Crucifer, na may ganap na magkakaibang mga katangian, ay pinagsama upang bumuo ng time capsule. Kinuha ni James ang time capsule. Sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa time capsule, naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na nakapaloob dito. Ang lakas ng time capsule ay hindi mas mababa kaysa sa Crep Myrtle Divine Sword. Sa sandaling iyon, biglang natauhan si James. Hindi ko akalain na ang time capsule ay maaari ding maging Ancestral God Weapon. Sinubukan ni James na buhayin ang time capsule. Gayunpaman, siya ay masyadong mahina. Tumingin siya kay Thea at sinabing, subukan nating i-activate ito ng magkasama. Sige, tumango si Thea. Sabay-sabay na naglabas ng lakas ang dalawa. Batay sa kanyang memorya, iginuhit ni James ang pangitain na nabuo ng time capsule. Ibinigay ito ni James kay Nico at nagtanong. Isa kang Grand Emperor at naglakbay sa hindi mabilang na mundo sa mga nakaraang taon. Tama ba? Alam mo ba kung saan ito? Saglit na tiningnan ni Nico ang drawing. Umiling. At sumagot. Hindi ko ito kilala. Napakalaki ng The Boundless Realm. At normal lang para kay Nico na hindi alam ang bawat lugar. Tanungin ko si Sylvester at ang iba pa. Umalis si James dala ang drawing. Hinanap si Sylvester. At ipinakita sa kanya ang drawing. Older Master, alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Tiningnan ni Sylvester ang drawing. Pagkatapos, umiling siya. Sinabing, hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita ang lugar na ito. Paano kung tawagan ko ang mga powerhouse sa Elixir Pavilion para tingnan? Ma'am, tumango si James.
Pagkatapos, ipinatawag ni Sylvester ang lahat ng powerhouse ng Elixir Pavilion. Libo-libong mga powerhouse ang nagtipon sa pangunahing bulwagan. Sabay-sabay silang tumingin sa drawing. Gayunpaman, umiling silang lahat dahil hindi nila makilala ang lugar sa drawing. Ang mga resulta ay naging sanhi ng pagkabalisa ni James. Ang lugar sa drawing ay malamang kung saan matatagpuan ang isa sa Ancestral God Rank Elixir. Sa kasamaang palad, walang makakilala sa lugar, napaisip si James. Pagkatapos, iniligpit niya ang drawing at sinabing, dahil walang nakakaalam kung nasaan ito, babalik muna ako. Bumalik si James sa looban. Binati si Thea at ang iba pa, at nagtungo sa Celestial Abode upang makita muli si Emperador Jabari. Ibinigay ni James ang drawing kay Emperor Jabari. Pinagsanib namin ni Thea ang Crucifer at Exalter para mabuo muli ang time capsule. Ang time capsule ay nagpakita sa amin ng isang pangitain. Hindi mo mahahanap ang Ancestral God Rank Elixir. Ngunit dapat mong mahanap ang lugar na ito. Tama ba? Saglit na tiningnan ni Emperor Jabari ang drawing at sinabing, susubukan ko. Sige, tumabi si James. Sinimulan ni Emperador Jabari na hanapin ang lugar na iginuhit ni James. Isang extrapolation formation ang muling nagpakita at patuloy na umikot. Pagkaraan ng ilang minuto, itinaboy ni Emperor Jabari ang extrapolation formation at ngumiti kay James. Paano nangyari? Emperor Jabari. Sumagot si Emperor Jabari, nahanap ko ito. Nakahinga naman ng maluwag si James sa sagot niya. Agad niyang tinanong, nasaan? Sinabi ni Emperor Jabari, ito ay isang maliit na mundo sa hangganan ng Boundless Realm. Ito ay isang napakahinang mundo. At ang pinakamalakas doon ay nasa Divine Rank lamang. Ang lugar na iginuhit mo ay isang sekta sa mundong iyon. Nalaman ko na ang pangalan ng mundo ay tinatawag na Fire Realm. At ang sekta ay tinatawag na Heavenly Flame Sect. Sige. Pupunta ako kaagad. Si Emperador Jabari ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Bagamat hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang peak state, maaari na siyang ituring na walang kapantay sa Boundless Realm. Bagamat ang hukbo ng Sanctuary of Darkness ay nakapalibot sa Elixir Realm. Si Emperor Jabari ay maaaring lumikha ng spatial passage nang hindi nagdudulot ng anumang spatial fluctuation na kukuha ng atensyon ng mga kaaway. Gumawa si Emperor Jabari ng isang maliit na bitek sa espasyo sa unahan nila. Ang bitek ay patuloy na lumaki at naging walang laman na halos ilang metro ang lapad. Mabilis na naglakad sina James, Thea, at Nico patungo sa kawalan. Pumasok sila sa kawalan at nawala ng walang tunog. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa ibang lokasyon sa loob ng kalawakan. Kinuha ni James ang kanyang interstellar locator. Nasa tamang lugar tayo. Ito ang hangganan ng Boundless Realm. Wala sa mga planeta dito ang malakas. At ito ang pinakamahina na rehiyon ng Boundless Realm. Itinuro ni James ang isang malayong planeta at sinabing, that's the Fire Realm. Sabi ni Thea, ano pa ang hinihintay natin? Fair na, sige, tumango si James. Humakbang ang tatlo at lumapit sa Fire Realm. Kasalukuyan silang nasa loob ng pinakaliblib na lugar ng Boundless Realm. Ang Empyrean spiritual energy sa rehiyong ito ay hindi kapani-paniwalang kakaunti. Sa makatuwid, ang pinakamalakas na maabot sa lugar na ito ay ang Divine Rank. Bagamat sinakop ng Sanctuary of Darkness ang halos lahat ng planeta sa Boundless Realm, hindi sila nag-abala sa lugar na ito dahil ito ay masyadong mahina. Hindi nagtagal, dumating ang tatlo sa labas ng Fire Realm. Dumaan sila sa mga layer ng atmosfera nang walang pag-aalinlangan at pumasok sa kalangitan ng Fire Realm. Pagkatapos, panay ang paglipag nila sa lupa. Ang lokasyon kung saan sila napadpad ay isang bulubundukin.
Mabilis silang umalis sa lugar at bumili ng mapa ng Fire Realm para malaman ang lokasyon ng Heavenly Flame Sect. Pagkatapos, sumugod sila patungo sa Heavenly Flame Sect nang walang tigil. Ang Heavenly Flame Sect ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Fire Realm. Sa sandaling iyon, 3 figure ang lumutang sa labas ng kalangitan ng Heavenly Flame Sect. May 2 lalaki at 1 babae. Ito ay walang iba kundi sina James, Nico, at Thea. Lumutang silang 3 sa kalangitan at ginamit ang kanilang divine senses para i-penetrate ang protective formation ng sect para i-scan ang sitwasyon sa loob ng Heavenly Flame Sect. Nasa tamang lugar tayo, tuwang-tuwang sabi ni James. Katulad din ng vision mula sa time capsule. Kung hindi ako nagkakamali, ang Ancestral God Rank Elixir ay dapat nasa ibabaw ng tore na iyon. Sinuri din ni Thea ang Heavenly Flame Sect ngunit hindi sigurado kung nasa loob ang Ancestral God Rank Elixir. Sumagot siya, tingnan natin. Sige, sagot ni James. Lumakad ang 3 patungo sa Heavenly Flame Sect. Mabilis na umalis ang isang alagad upang iulat ang sitwasyon. Samantala, ang natitirang mga alagad ay patuloy na umatras sa takot. Hindi rin minamadali si James at ang iba pa at matiyagang naghintay. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang mga yabag, at lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nangunguna. Mukha siyang 40 taong gulang at nakasuot ng gintong balabal. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang Heavenly Flame Sect's leader. Isang powerhouse sa divine rank. Sa sandaling lumitaw siya, naramdaman niya ang nakakatakot na aura mula sa party ni James. Agad niyang nalaman na silang 3 ay makapangyarihang magsasaka at hindi naglakas loob na baliwalain ang mga ito. Ikinagagalak kitang makilala, aking mga bisita. Lumapit ang Heavenly Flame Sect's leader at magalang na nagsabi, ano ang nagdadala sa inyong 3 sa aming sekta ngayon? Napatingin si James sa papalapit na Heavenly Flame Sect's leader. Pagkatapos, itinuro niya ang tore sa unahan nila at sinabi, ano ang nasa tore? Nagulat ang sect leader sa kanyang tanong ngunit mabilis na nanambalik at sumagot. Wala po doon. Sir, tanong ni James, wala ba talaga? Nag-atubiling sumagot ang sect leader. Sa sandaling iyon, inilabas ni Thea ang kanyang lakas. Isa siyang Second Heaven Grand Emperor. At kahit kaunti sa kanyang enerhiya ay nakakatakot. Ang mga nasa Heavenly Flame Sect ay hindi kayang tiisin ang lakas ni Thea. Maging ang ekspresyon ng sect leader ay nagbago. At ang bilis ng kanyang paghinga ay tumaas. 1/3. Sa sobrang takot, mabilis niyang sinabi, magsasalita ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pinigilan ni Thea ang kanyang lakas. Lumitaw ang mga butil ng pawis sa noo ng Heavenly Flame Sect leader. Pinunasan niya ang kanyang pawis at sinabing, sa totoo lang, wala akong ideya kung ano ang nasa loob ng tore. Hindi mo alam. Kumunat ang noo ni James. Mabilis na nagpaliwanag ang Heavenly Flame Sect leader. Oo, ayon sa sinaunang aklat ng aming sekta. Biglang damapo ang isang gintong liwanag sa aming sekta. Simula noon, ang pinakamataas na palapag ng tore ay naging isang ipinagbabawal na lugar. Sa loob ng hindi mabilang na taon, marami sa mga powerhouse ng ating sekta ang sumubok ng lahat ng paraan upang makapasok sa ika-9 na palapag. Ngunit walang nagtagumpay, walang sapat na lakas para makapasok sa pinakamataas na palapag. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa party ni James. Pagkatapos, tinanong niya, alam mo ba kung ano ang nasa loob ng tore? Sir, ang tore ng kanilang sekta ay dating napakakaraniwan. Ngunit ito ay naging pambihira pagkatapos ng pagbaba ng gintong liwanag. Mula noong sinaunang panahon,
Hindi mabilang na mga powerhouse ng Heavenly Flame Sect ang sinubukang alamin kung ano ang nasa pinakamataas na palapag. Gayunpaman, hindi pa rin nila ito naisip pagkatapos ng maraming taon. Na-curious din ang sect leader na malaman kung ano ang nakatago sa tore. Tanong ni James, okay lang ba na tingnan ko ang loob ng tower? Hindi nang ahas ang sect leader na tanggihan ang kahilingan ni James. Nagmamadali siyang sumagot. Oo naman. Humakbang si James patungo sa tore at walang pag-aalinlangan na itinulak ang pinto. Ang tore ay orihinal na banal na lugar ng Heavenly Flame Sect at ginamit upang iimbak ang kanilang supernatural powers. Ang bawat palapag ay hindi kapani-paniwalang napakalaki, na sumasaklaw ng halos 1,000 metro kwadrado. Matapos basagin ang harang sa ika-8 palapag, nagpatuloy si James sa pag-akyat sa pinakamataas na palapag. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Matapos lumiko sa isang kanto sa hagdanan. Sa wakas ay nakita na ni James ang ika-9 na palapag. Sa ika-9 na palapag, walang iba maliban sa isang gintong sinag. Pinaliwanagan ng liwanag ang sahig gamit ang nakakasilaw na liwanag. Hindi nagtagal, dumating si James sa ika-9 na palapag. Masayang bulalas ni Thea, ito ang Ancestral God Rank Elixir. Kitang-kita rin ni James na ang gintong liwanag ay nagmula sa Ancestral God Rank Elixir. Lumapit siya at kinuha ang Ancestral God Rank Elixir. Kasing laki ito ng kamao at may mga mahiwagang inscription sa ibabaw nito. Pinigilan ni James ang kanyang pananabik at maingat na inimbak ito. Ang pinuno ng Heavenly Flame Sect ay naguguluhan at hindi maiwasang magtanong. Ano iyon, sir? Tumingin sa kanya si James at sinabing, mas mabuting hindi mo na alam ang tungkol dito. Oo, syempre, paulit-ulit na tumango ang pinuno ng Heavenly Flame Sect. Casual na ikanaway ni Thea ang kanyang kamay. At isang piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Inihagis niya ito sa Heavenly Flame Sect's leader at sinabing, napakahusay mong pinuprotektahan ang kayamanang ito. Narito ang isang cultivation manual bilang gantimpala. Kung magsasanay ka ng husto, sa kalaunan ay maaabot mo ang Grand Emperor rank. Tuwang-tuwa ang pinuno ng Heavenly Flame Sect at tinanggap ang piraso ng jade mula kay Thea. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagpahayag ng pasasalamat. Salamat, Miss. Matapos alisin ni James ang Ancestral God Rank Elixir, hindi na siya nagtagal at mabilis na umalis. Huminto ang tatlo sa isang bulubundukin malapit sa Heavenly Flame Sect. Sabi ni James, nakuha namin ang pangalawang Ancestral God Rank Elixir. May 3 pa tayong kailangan hanapin. Ayon sa impormasyon mula sa Elixir Pavilion, nakuha ng Sanctuary of Darkness ang isa sa kanila. Tapos, may 2 pa na nakatago pa rin sa isang lugar sa Boundless Realm. Oo, tumango si Thea. Ipinatawag niya si Exalter at sinabing, alamin natin kung nasaan ang susunod na Ancestral God Rank Elixir. Sige, ipinatawag din ni James ang Crucifer. Nagsagawa ang 2 ng Heavenly Transformation at Demonic Transformation para mabuo muli ang time capsule. Pagkatapos, inactivate nila ang time capsule, at isang malakas na puwersa ang lumitaw. Malumanay na tumango si Todd Gallagher at sinabing, sa blood essence ng mga makapangyarihang tao na nakolekta natin sa lahat ng mga taon na ito. Kasama ng Resurrection Formation. Sigurado akong kaya nating buhayin ang Panginoon. Ang Formasayon na winasak ni James bago ito ay muling lumitaw sa mundong ito. Maraming mahiwagang salita ang lumutang sa hangin. Sila ay kasing pula ng dugo. Resulta ng pagsipsip ng maraming blood essences ng makapangyarihang mga figure. Biglang nagtipon ang blood essence sa loob ng Resurrection Formation, na bumubuo ng isang haligi ng dugo. Ang haligi ay bumaba mula sa Asher, na nakalagay sa loob ng isang siyera. Ang pinuno ng Sanctuary of Darkness ay lumitaw sa kaibuturan ng formation sa kalangitan.
Habang kumakaway ang kanyang mga kamay, nagkaroon ng mga misteryosong ukit. Kasunod nito, naglabas siya ng isang piraso ng kayamanan, isang mahiwagang bote. Nang pinahit niya ang takip ng bote, isang espiritu ang tumakas mula sa bote. Malabo ang espiritu. Malabo ang mukha nito sa mata. Pumunta ka, kasabay ng pagkumpas ng kamay ni Todd. Ang espiritu ay tumungo sa haligi sa gitna ng mga bundok, na kumukupas sa di kalayuan. Sa mismong sandaling ito, ang Resurrection Formation ay nagngangalit at nagpatakbo sa isang baliw na bilis, na naglalabas ng lubhang nakakatakot na aura. Pumalakpak, sa isang kisap mata, nabasag ang buong formation, na nagdulot ng hindi mabilang na mga patak ng dugo na bumuhos sa mundo. Nasugatan din ng husto ni Todd ang sarili. Bumagsak siya mula sa langit. Walang tigil na bumubula ang bibig ng dugo. Nang hindi pinansin ang sarili, nagmamadali siyang umakyat upang tingnan ang mga bundok. Unti-unting lumitaw mula sa malayo ang isang silhouette, habang ang mga balangkas ng anino ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Siya ay gumawa ng isang tulad ng tao na may mahabang buntot. Sa sandaling lumitaw siya, lumitaw ang isang napakalaking kapangyarihan ng ninuno. Napakalakas ng kapangyarihan kaya naimpluwensyahan nito ang buong espasyo ng lugar. Sa wakas, nakabalik na ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may buntot ay nag-inat ng katawan. Nakataas ang gilid ng kanyang mga labi, at nagsuot siya ng kakaibang ngiti. Congratulations, my lord! Lumuhod si Todd sa lupa na may magalang na ekspresyon at nagpatuloy. Sa wakas ay nabuhay ka na. Anong taon ito? Tanong ng lalaki habang nakatingin sa ibaba. Puno ng pagmamataas ang mukha. Ginawa ng pinuno ng sanctuary ang kanyang hula, ngunit habang si Thea Callahan ay umiral sa kanyang pag-iintindi sa kinabukasan. Wala si James. Tiningnan din niya ang background ni Thea, ngunit wala itong nakipag-interact sa iba maliban kay James simula nang dumating siya sa Boundless Realm. Alam din niya na mayroong isang misteryosong makapangyarihang figure na nakagambala sa mga plano ng sanctuary ng higit sa isang beses. Habang hinala niya na isa si James sa kanila, hindi siya sigurado. Masyadong makapangyarihan si James, kaya kahit si Tamuus Darkness ay hindi niya kalaban. Iyon ay maaaring mga hulugan lamang na nakamit ni James ang isang ranggo na mas mataas kaysa sa 7th Heaven ng Grand Emperor rank. Bagamat hindi siya sigurado kung si James ang mensahero, sigurado siya na isa siya sa mga mahahamon niyang kalaban. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may buntot ay mukhang nag-aalala habang nakatayo sa himpapawid. Natagpuan na ni James ang pangalawang Ancestral God rank elixir. Panginoon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Todd. Ngunit ang lalaki ay nakatuon pa rin sa pag-iisip kung saan matatagpuan ang natitirang mga elixir. Isa siya sa mga tagapaghatol ng langit sa unang panahon. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang tuktok, ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa isang ancestral god. Bagamat hindi siya ganoon kalakas mula noong siya ay muling nabuhay. Ang pag-alam kung nasaan ang mga elixir ay hindi naging problema sa kanya. Sa Exploration Formation, may lumabas na imahe. May malawak na dagat sa harap ng kanyang mga mata, kung saan nakaupo ang isang dambuhalang halimaw. Ito ay isang balyena na ang katawan ay kasing laki ng isang isla. Ipinagpatuloy niya ang kanyang extrapolation. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ipinapalagay ko na ang isa sa mga elixir ay nasa dagat na walang hanggan. Mayroong isang napakalaking halimaw sa dagat, at ang elixir ay nasa loob ng katawan nito. Pumunta ka na sa dagat na walang hangganan at kunin mo ito bago gawin ng human messenger. Paliwanag ng lalaki sa kinaroroonan ng elixir. Oo, pupunta ako dyan ngayon. Tumango si Todd. Kaka-resurrect ko lang. Kaya hindi pa bumabalik sa peak ang power ko. Hayaan akong pumunta sa closed door meditation para sa ilang oras.
Kapag tapos na ako, gagawin ko ang curse magic sa buong mundo. Sa sandaling ito, nakapasok na si James sa Celestial Abode. Ibinigay niya ang kanyang drawing ng time capsule kay Emperor Jabari. Tinitigan ito ng emperador saglit bago gumawa ng extrapolation. Naghintay si James sa tabi niya. Pagkaraan ng 10 minuto, huminto si Emperor Jabari. Tanong ni James, "Emperor, ano ang nahanap mo?" Sumagot si Emperor Jabari, "Ang lugar na ito ay ang dagat na walang hanggan. Ang halimaw sa loob ng dagat ay isang makapangyarihang figure na nakamit ang ika-7 langit ng Grand Emperor rank. Marahil ang Ancestral God rank elixir ay nahulog sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na maging isang napakalakas na figure. Ang walang hangganang dagat, nasaan ito?" Tanong ni James. Sinabi ni Emperor Jabari, "Ang walang hangganang dagat ay hindi isang planeta, ngunit isang kalawakan. Ang buong kalawakan ay gawa sa karagatan ng tubig alat, isang mahiwagang lugar. Ito ay kung saan mismo matatagpuan ang halimaw na ito sa dagat. Hindi ko iyon makita nang makamit ang ika-7 langit ng Grand Emperor rank. Ang ranggo nito ay napakalakas na maiiwasan nito ang sikreto ng langit. Pumunta sa dagat ngayon at hanapin ang susunod na elixir." "Oo," tumango si James. Kinawian ni Emperor Jabari si James. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang closed-door meditation. Umalis si James sa Celestial Abode at nagpakita sa panlabas na kaharian. "Honey, paano ito?" tanong ni Thea. Sumagot si James, "Nalaman namin na ang lugar ay tinatawag na dagat na walang hangganan." Agad na sinabi ni Nico Eastwood, "Narinig ko na ang Boundless Sea. Ito ay isang kalawakan na hindi gawa sa mga planeta, ngunit tubig. Napakalaki ng lugar ng kalawakan ito." Tumingin siya kay James at nagpatuloy sa pagsasabi, "Nalaman mo na ba kung saan eksaktong naroon ang halimaw?" Umiling si James at sinabing, "Hindi yun mahuhulaan ng Emperor. Dahil ang ipinakitang halimaw ay isang makapangyarihang figure na nakamit ang ika-7 langit ng Grand Emperor rank. Kung gusto naming malaman, wala kaming ibang choice kundi pumunta sa Boundless Sea para makita mismo." Dagdag pa, huminto siya sandali at nagpatuloy. Sinabi ng Emperor na nakakaramdam siya ng kakaibang aura. Sa pagkakataong ito, hindi na madaling kunin ang elixir mula sa Boundless Sea. Baka may matinding laban na naghihintay sa atin. Natigilan si Thea at nagtanong, "Pero bakit?" Umiling si James. Wala siyang ideya sa sarili niya. Gayunpaman, bukod sa kanya, maaari lamang magkaroon ng isa pang puwersa na nagnanais ng elixir ang Sanctuary of Darkness. Marahil ay gumagalaw na ang Sanctuary. Alam kung saan matatagpuan ang elixir. Ang Sanctuary of Darkness. Posibleng, sabi ni James. Kung tama ang hula ko. Natuklasan na ng Sanctuary ang lokasyon ng elixir at papunta na ito sa Boundless Sea. Mukhang nag-aalala si Thea habang sinasabi niya. Kung totoo iyan, kailangan na nating magmadali. Fair na. Hindi nag-atubili si Nico. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang malakas na puwersa ang nagmula sa kanyang palad, na nagwasak sa kawalan. Isang crack ang lumitaw, kung saan nawala silang tatlo. Ang dagat na walang hanggan ay isang mystical na lugar. Ito ang tirahan ng Seafolk. At kakaunti ang mga tao ang nakapasok sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, may lumitaw na bitik sa labas ng Boundless Sea, na sinundan ng paglitaw ng 3 anino, na sina James, Thea, at Nico. Napatingin silang 3 sa harapan. Sa harap nila ay isang malawak at walang katapusang anyong tubig na lumulutang. Ang mga alon na kasing taas ng 1,000 metro ay hamampas patungo sa kanila ngunit mabilis na naglaho nang maabot nila ang mga hangganan. Ang panlabas na bahagi ng dagat na walang hanggan ay ganap na binubuo ng tubig. Si James, Thea,
At Nico ay sumulong sa dagat ng humigit kumulang 3 araw bago sila tuluyang nakakita ng isang isla. Napakalaki ng lugar ng isla na kasing laki ng isang metropolis sa outer world. Lumitaw sila sa itaas ng isla. Sa ilalim ng mga ito ay mga crustacean at isda na nagmula sa tubig. Nag-evolve sila sa anyo ng mga tao. Lumilitaw sa baybayin at pagkatapos ay pumasok sa lungsod. 3 sa kanila ang bumaba at dumaong sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod sa baybayin. Sinundan nila ang shoals ng seafolk sa pagpasok sa lungsod. Sinabi ni Nico, kung gusto nating tingnan ang background ng napakalaking balyena na ito, dapat nating lapitan ang may-ari ng isla. Tama, sang-ayon ni James. Dumating silang 3 sa sentro ng lungsod, kung saan may bureau. Ang mga pintuan nito ay inukitan ng ilang makulay na sinaunang mga sulat. Itinaas ni James ang kanyang ulo at tiningnan ang mga salita. Naintindihan niya agad ang mga ito. Garland Residence. Pumasok siya sa compound. Nang makalapit siya, agad siyang sinugod ng ilang sundalo. Ang mga sundalong ito ay nasa anyo ng mga tao ngunit napanatili ang ilang tiyak na katangian ng seafolk. Ang kanilang mga ranggo ay medyo mababa rin, na may average sa sage rank. Mga tao, ito ang Garland Residence. Ang tirahan ng Chancellor Garland. Authorized entry lang. Angal nila, sinulyapan ni James ang mga sundalong ito at malamig na sinabi. Sabihin mo sa tinatawag na Chancellor Garland na lumabas. May mga bagay akong itatanong sa kanya. Sino ang, bago matapos ang pangungusap ng isa sa mga pinuno. Isang malakas na aura ang lumitaw sa katawan ni Thea. Sa ilalim ng pagsupil ng aura, ang lahat ng mga sundalo ay nakaramdam ng pagkahilo at hindi sinasadyang bumagsak sa lupa. Send the message immediately. Walang emosyong sabi ni Thea. Oo. Noon lamang binawi ni Thea ang aura, na nagpapahintulot sa bawat sundalo na gumapang pabalik sa lupa. Walang karagdagang pagkaantala. Isa sa kanilang mga pinuno ang tumakbo sa tirahan. Si James at ang kanyang mga kasamahan ay matiyagang naghihintay sa labas ng mga tarangkahan hanggang sa makita nila ang isang elder na nagmamadaling patungo sa pasukan. Nakasuot ng itim na damit ang matanda at may bitbit na shell ng pagong sa kanyang likod. Siya ay mukhang napakatanda at may 2 mahabang balbas. Pagpasok niya sa mga tanawin ni na James, Thea, at Nico, nagtanong siya kaagad, mga mahal kong nakatataas, isang karangalan na maging panauhin ko kayo. May problema ba? Kinuha ni James ang drawing at ibinigay sa matanda. Nakita mo na ba ito? Matapos kunin ang drawing sa mga kamay ni James, tiningnan niyang mabuti ang drawing. Ang kanyang pagkabalisa ng mapagtanto ang paksa ng pagguhit ay hindi maitago. Nanginginig ang mga kamay niya kaya muntik nang mahulog sa lupa ang drawing. Ay hindi ba ito ang Grand Emperor Moacircle Bartholomew? Nanginginig siya. Halatang alam niya kung sino ang halimaw sa painting. Agad na tanong ni James. Sino ba talaga itong Grand Emperor? Saan siya nakatira? Tumalikod si Chancellor Garland at pumasok sa residence. Kasunod sina James, Thea, at Nico, sa pangunahing bulwagan ng tirahan. Umupo ang Chancellor sa kanyang upuan. Puno ng pag-aalala ang ekspresyon niya. Tanong ni James, anong meron? Ito ba ay isang mahirap na bagay para sa iyo? Napabuntong hininga si Garland at sinabing, hindi naman sa ayaw kong ibahagi ang nalalaman ko. Kaya lang pinapalamig ng dugo ni Grand Emperor Moacircle Bartholomew. Walang seafolk sa buong Boundless Sea ang katapat niya. Kahit ang 4 Dragon Kings. Ang Grand Emperor ay kilala na nakakatakot. Mag-isa niyang winasak ang Dragon Palace ng Northern Sea. Nanilipol ang hindi mabilang na seafolk. Muli siyang napabuntong hininga. Sabi ni James, huwag kang mag-alala. Ituloy mo lang. Tama. Tumango si Garland. Matagal siyang nag-isip bago sinabing,
Ang Grand Emperor Moa Circle Bartholomew ay nakatira sa hilagang bahagi ng Boundless Sea na tinatawag na Northern Pole Sea. Siya ang pinuno ng walang hangganan na dagat na ang kapangyarihan ay maaaring magpalamig ng dugo ng isang tao hanggang sa utak. Ngunit, hindi ito ang kaso maraming taon na ang nakalilipas. Ang dagat na walang hanggan ay una ng pinamunuan ng 4 na hari ng dragon. Gayunpaman, pagkatapos na umangat si Moa Circle sa kapangyarihan, nilipol niya ang palasyo ng dragon sa hilagang dagat, na pinilit silang bumaluktot sa ilalim niya. Napansin ni James ang tinutuluyan ni Moa Circle. Kinuyam ang kanyang kamao sa kabilang kamay. Sinabi niya, "Salamat sa pagpapalam sa akin." Pagkasabi niya nun, tumayo siya, hudyat ng balak niyang lumabas. Tinangka ng Chancellor na pigilan sila sa pamamagitan ng pagtatanong. "Mahal kong mga nakatataas, mahihirapan ba kayo kay Moa Circle?" Isang matamis na ngiti lang ang pinakawalan ni James at hindi na nagsalita pa. Umalis silang tatlo sa residence. Matapos bumili ng detalyadong mapa ng Boundless Sea mula sa lungsod ng isla, kinumpirma nila ang eksaktong lokasyon ng hilagang bahagi ng Boundless Sea bago umalis. Sinabi ni James kay Nico, "Fair na, sige." Kinawayan ni Nico ang kamay. Mula sa kanyang palad, isang malakas na puwersa ang lumitaw, na bumukas sa espasyo sa harapan nila. Pumasok sila sa lamat at nawala kasama nito. Sa susunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang sarili sa hilagang bahagi ng walang hangganan na dagat. Sabi ni Nico, "James, ito ang hilagang bahagi ng dagat na walang hanggan. Ngunit ito ay humongous. Mas mahirap hanapin kung saan nakatira ang Grand Emperor." Masiglang sagot ni James, "Dahil nandito na tayo, nabawasan na ng malaki ang hirap ng gawain." Tumingin siya sa paligid. Ngunit ang lugar ay wala sa seafolk. Kahit na ang pinakakaraniwang isda at crustacean ay wala. "Let's move further in," bilin ni James sa grupo. Kasunod nito, ang grupo ay sumulong habang gumagawa din ng mga obserbasyon sa lugar sa ibaba nila. Ang bilis ng kanilang pagmamasid ay kasing bilis ng kanilang pagsulong. Mabilis na umabant ang tatlo. Hindi nila pinunit ang kawalan para makarating sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, dahil silang tatlo ay makapangyarihang figure, nakakagalaw pa rin sila ng napakabilis. Isang hakbang, at nawala sila sa lugar. Di nagtagal, naramdaman din ni Thea ang laban. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinasabi. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinasabi. Nakakatakot ang mga labi ng labanan. Ang mga pakikipaglaban ay tiyak na nakamit ang 5th heaven ng Grand Emperor rank o higit pa. Ang kapangyarihan ni James ay medyo mahina, kaya hindi niya maramdaman ang aura ng labanan. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi ni Thea, siya ay natigilan. Isang labanan sa pagitan ng mga figure ng 5th heaven ng Grand Emperor rank. Iilan lang sila sa Boundless Realm. Naisip niya ang isang posibilidad, isang labanan sa pagitan ng pinuno ng Sanctuary of Darkness at ng Grand Emperor Moa Circle Bartholomew. "Bilasan mo," tawag niya, at ang mga kasama niya ay bumilis. Hindi nagtagal at naramdaman ni James ang aura ng labanan. Masyadong mapang-api ang aura na kahit si James ay nakaramdam ng pagkasakal. Agad niyang nakipag-ugnayan kay Emperador Jabari sa Celestial Abode at sinabi, "Emperor, may mga napakalakas na figure na nakikipaglaban sa isa't isa. Marahil ay kailangan namin ang iyong tulong sa pagkakataong ito." Ang boses ng Emperador ay nagmula sa Celestial Abode. "Huwag magpanik. Tingnan mo muna ang sitwasyon." Tama. Hindi na nagsalita pa si James at nagtulak na pasulong. Sa sobrang bilis, lumitaw silang tatlo malapit
Lumitaw silang tatlo malapit sa battleground. Nagkaroon ng matinding labanan sa ibabaw ng dagat. Isang lalaking nakaitim na roba ang nakikipaglaban sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-gray na roba. Ang kanilang kapangyarihan ay napakalakas na ang isang pag-angat ng kanilang daliri ay naglabas ng mga enerhiyang sapat na mapanirang upang lipulin ang lupa at ang langit. Nakilala ni James ang isa sa kanila. Ang lalaking nakaitim ay si Tamuus Darkness, ang Sanctuary of Darkness Deputy Master. May isang babae din na nakilala niya. Isa siya sa mga opisyal ng Elixir Pavilion. Si Jedranka Yevdokia. Nang makita ito, napabuntong hininga si James. Nag-aalalang tumingin si Thea kay James at nagtanong, "Anong gagawin natin ngayon, honey?" Bahagyang umiling si James at sinabing, "Huwag ka pa magpanik. Panuulin at tingnan natin." Nakita niya ang isang lalaki sa di kalayuan na hindi nakikibahagi sa labanan, si Todd Gallagher, ang pinuno ng Sanctuary of Darkness. Nakatitig lang si Todd sa labanan sa unahan. Bagamat malakas si Moa Circle, kapantay niya si Tamuus. Sa pagtulong ni Jedranka sa panig, si Moa Circle ay hindi isang karapat-dapat na kalaban. Naramdaman ni Todd na may ibang tao sa pinangyarihan at agad na lumingon. Nang makita niya si James at ang kanyang mga kasama ay nag-alala siya. Damn! Paano sila nakarating ng ganito kabilis? Mukha siyang nag-aalala. Makalipas ang ilang oras, nawala ang pag-aalala sa mukha niya. Sa sumunod na sandali, humarap siya kay James at sa grupo niya. Dahil dito, napaatras ng ilang hakbang sina James, Thea, at Nico at maingat siyang tiningnan. Medyo maganda si Todd. May suot na isang mahinang ngiti. Sinabi niya, "Hindi ko inaasahan na darating ka ng ganito kabilis." Napatingin sa kanya si James. Habang siya ay nanginginig sa loob, pinananatiling kalmado ang kanyang ekspresyon at nagtanong, "Kung tama ang hula ko, dapat ikaw ang misteryosong pinuno ng Sanctuary of Darkness." Bahagyang ngumiti si Todd at tinanong siya, "Kung gayon, dapat ikaw ang mensahero na ipinadala ng mga tao sa Boundless Realm sa paghahanap ng Ancestral God Rank Elixir." Hindi naman nabigla si James na nalantad ang kanyang identity. Iyon ay dahil ang Sanctuary of Darkness ay napakahiwaga. Ang pagkakaroon ng napakaraming makapangyarihang figure sa loob ng Sanctuary. Ang pag-alam sa mga bagay na iyon ay hindi isang mahirap na gawain. Kaya naman, nanahimik na lang siya. Sigurado si Todd na totoo ang hypothesis niya. Ito talaga ang mensaherong ipinadala ng mga tao. Si James. Isa lang ang pinagkakaguluhan niya, bakit ang baba ng ranggo ni James. Gayunpaman, hindi siya madaling nalinlang. Dahil naalala niya kung paano ginulo ni James ang mga plano ng Sanctuary ng maraming beses. Tumingin siya kay James at sinabing, "Sa Primeval Age, ang mga tao at mga ancestral gods ay sumalungat sa heavenly path. Ngunit lahat sila ay nawala pagkatapos. Kasama nila ang buong edad. Bagamat tao ka, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng 2 beses bago ka kumilos. Bakit ka pumanig sa mga tao? Kung susundin mo ang landas sa langit, makakamit mo ang immortalidad." Sinimulan siyang hikayatin ni Todd. Ang landas sa langit ang namamahala sa lahat ng mga tuntunin at kaayusan. Kung wala ang pagpilit ng landas, ang buong mundo ay magugulo. Sa Primeval Age, ang mga ancestral gods of the human race ay gustong sirain ang path dahil sa personal na interes, na nagiging sanhi din ng buong pagkawasak ng age. Ang mga tao ay nagkasala. Nang marinig ito, ipinagpatuloy lang ni James ang panunood ng laban. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abo na damit ay natatalo dahil sa sabay-sabay na pag-atake ng maraming makapangyarihang figure ng Sanctuary of Darkness. Dapat si Moa Circle ang lalaki. Hula niya, kahit na natatalo si Moa Circle, hindi yun nangangahulugan na ang Sanctuary ay magkakaroon ng madaling panahon na talunin o patayin siya.
Walang interes si James sa anumang sinasabi ni Todd. Sa puntong ito, ang pagnanasang patayin si James ay lumabas sa puso ni Todd. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Gustong atakihin si James. Ngunit biglang lumiwanag ang singsing sa daliri ni James na sinundan ng pagkislap ng puting liwanag kung saan lumabas ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting roba. Tumayo ang lalaki sa harap ni James. Naramdaman ni Todd na medyo makapangyarihan ang lalaking ito. Kaya maingat siyang umatras ng ilang hakbang. Tinitigan siyang mabuti. Ang hitsura ni Emperor Jabari ay nakatulong kay James na makabangon mula sa pagkabalisa. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay napakahusay na kahit na ang guro ng sanctuary ay maaaring hindi niya kalaban. Sa pagtingin kay Todd, naramdaman niyang naabot na ni Todd ang 8th heaven ng Grand Emperor rank. Isang hakbang lang ang layo mula sa tuktok ng Grand Emperor rank. Ang taong ito ay isang mahirap na kalaban. Kahit na ang isang tao ay nagnanais na talunin siya. Kailangan ang ilang pagsisikap. Hindi natakot ang emperador kahit alam niyang makapangyarihan si Todd. Kailangan kong makuha ang elixir. Determinadong wika niya. Kung gayon, kailangan nating tingnan kung karapat-dapat ka ba. Malungkot din ang ekspresyon ni Todd. Isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang puwersang ito. Nabasag ang langit, na naging dahilan upang kumulo ang tubig sa ilalim nito. Na nag-udyok ng mga alon na kasing taas ng 1,000 metro. Mabilis na napaatras ng ilang hakbang sina Thea, James, at Nico at lumikas sa lugar. Sa sandaling iyon, parehong lumipat ang emperador at Todd. Pumalakpak, dalawang malakas na puwersa ang nagsanib, na nagdulot ng malakas na parang ripple effect na kumalat sa boundless sea. Sa loob ng lugar, maraming sea folk ang nahaharap sa kakilakilabot na kalamidad. How strong! Hindi napigilan ni James na mapabuntong hininga. Kung hindi dahil sa pagtatanggol sa kanya ni Nico mula sa pagbabago-bago ng labanan. Ang kanyang pisikal na lakas ay nabaluktot sa ilalim ng mga natitirang pagbabago-bago ng labanan sa pagitan ni Todd at Emperador Jabari. Natuloy ang laban ng sabihin ni Thea. Kung gusto nating makuha ang elixir ngayon, dapat nating talunin ang mga makapangyarihang figure ng sanctuary. Nag-isip si Nico ng mga salita at sinabing, habang ginulo ni Emperor Jabari ang pinakamakapangyarihang tao ng sanctuary. Tulungan natin si Moa Circle. Nakaramdam ng awkward si Thea at sinabing, naabot ko lang ang ikalawang langit ng Grand Emperor rank. Sa palagay ko ay wala akong maitutulong sa labanang ito. Sa sandaling iyon, ipinatawag ng Spirit Tool sa Celestial Abode ang buong enerhiya ng katawan nito sa katawan ni James. Ang kanyang pisikal na lakas ay muling pinasigla. Ang kapangyarihang nakatago sa loob ng kanyang katawan ay nabawi, na nagpapahintulot sa kanya na maging mas malakas. Ang Spirit Tool, na nakamit ang Grand Emperor rank, ay naging dahilan upang ang kanyang kapangyarihan ay umakyat din sa antas ng isang Grand Emperor. Fair na, Nico. Nagtitiwala si James ngayon na ang kanyang pisikal na lakas ay ganap na pinasigla at ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa isang Grand Emperor. Sa pinakamalalim na bahagi ng Boundless Sea, dalawang matinding labanan ang naganap. Ang isa ay isang labanan sa pagitan ni Emperor Jabari at ng pinuno ng Sanctuary of Darkness, Todd Gallagher. Ang isa ay sa pagitan ng Grand Emperor Moa Circle Bartholomew at ng maraming makapangyarihang figure ng Sanctuary. Nang makamit ang 7th heaven ng Grand Emperor rank, isa siya sa nangungunang tatlong pinakamalakas na figure sa Boundless Realm. Gayunpaman, siya ay napaka-mapagpakumbaba, nananatili sa loob ng walang hangganan na dagat at hindi kailanman tumuntong sa ibang mga mundo. Kaya naman kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanyang pag-iral. Sa sandaling ito na nakikipaglaban siya sa napakaraming makapangyarihang figure ng Sanctuary.
Napilitan siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo, isang balyena na kasing laki ng isang isla. Umangat ang kapangyarihan ni Moa Circle nang bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Bukod sa Tamuus Darkness, walang ibang figure mula sa Sanctuary ang maaaring makapinsala sa kanya. Ang pinakamagagawa nila ay inisin siya. Nakaramdam agad ng pressure si Tamuus. Hawak niya ang isang mahaba at itim na espada. Iniindayog ito mula sa gilid hanggang sa gilid. Ang bawat indayog ay gumawa ng swordlight na nagdadala ng supreme will of the path. Ang mga hindi magagapi na swordlight na ito ay patuloy na bumagsak sa Moa Circle. Bagamat mayroon siyang walang kapantay na pisikal na katawan, ang mga pag-atakeng tulad nito ay hindi pa rin kakayanin. Lumitaw ang mga sugat sa kanyang humongous body. Lumitaw si Tamuus sa langit. Sa isang pitik ng palad. Isang nakakatakot na palm print ang nahulog. Ang pagprint ay patuloy na lumawak. Tulad ng isang mundo ay bumagsak sa Moa Circle. Ang kanyang napakalaking katawan ay durog. Nahulog sa tubig. Nahati agad sa kalahati ang malawak na dagat. Makikita ng isa ang sahig ng dagat sa sandaling iyon. Galit na galit si Moa Circle na nahulog sa seabed. Ang kanyang higanteng katawan ay itinapon palabas sa loob ng ilang segundo, na naging sanhi ng pagkulo ng tubig dagat at pag-condense, na bumubuo ng isang mundo ng tubig na umaagos patungo sa Tamuus. Hinawakan ni Tamuus ang kanyang imperial weapon at ibinayo ito ng malakas. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay nagkatawang tao na parang mga alon, na naghiwa-hiwalay sa mundong ito ng tubig. Ang labanan ay lubhang matindi. Ngayong nakuha na ni James ang kapangyarihan ng Spirit Tool na nagpasigla sa kanyang pisikal na katawan at nagpagana ng kanyang panloob na enerhiya. Ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na ngayon sa 5th heaven ng Grand Emperor rank. Sa tulong ng Spirit Tool, ang kanyang sariling kapangyarihan ay maihahambing sa isang Grand Emperor. Swish! Ang lilang liwanag ay kumislap, at isang sandata ng Ancestral God rank ang Crep Myrtle Divine Sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Tumingin siya sa masigasig na Nico na nasa tabi niya at sinabing, "Nico, ipapaubaya ko sa iyo si Jedranka. Ipaubaya sa akin ang iba pang makapangyarihang figure ng Sanctuary." Matagal nang nagmamasid si James. Ang pinakamakapangyarihan. 2/3. Sa kanila ay malamang na si Tamuus. Ngayong okupado na si Tamuus. Ang natitira ay si Jedranka, na nakamit ang 5th heaven ng Grand Emperor rank. Hindi maikli ang laban kung lalabanan siya ni James. Ngayon, ang pinakamabilis na paraan para tapusin ang labanan ay ang pakikitungo sa iba pang makapangyarihang tao. Naramdaman ni James na kahit ang pinakamahina sa kanilang lahat ay umabot sa ika-4 na langit ng Grand Emperor rank. Mukhang ang Sanctuary of Darkness talaga ang nagpadala ng pinakamalakas na puwersa sa kanila para sa elixir. Paniniguro ni Nico kay James. "No problem. Iwan mo sa akin." Tapos, lumipad agad siya. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay. At ang makapangyarihang sword energy ay nagkatawang tao at nilaslas ang walang hugis na kapangyarihang ito. Column. Walang emosyon ang ekspresyon ni James. Hawak ang divine sword sa kamay. Tinusok niya ang matandang lalaki. Kahit na ang kanyang paglipat ay tila karaniwan. Ito ay talagang naglalaman ng hindi mabilang na mga sopistikadong galaw na pinagsama sa isa. Ang espasyo ay tila selyado, at ang oras ay tila nagyelo. Natigilan ang matandang lalaki. Samantala, nasa harapan na niya ang espada ni James. Nag-react siya sa oras at nagtaas ng kamay para harangan ang pag-atake. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, hindi mabilang na misteryosong inscription sigil ang lumitaw sa kanyang palad, na nagtitipon upang bumuo ng kakaibang pattern. Ang mahiwagang kapangyarihan ay lumitaw mula sa loob ng pattern. At si James, tibak na tumusok sa pattern. Boom!
Ang First Sword Realm na may tulong ng Divine Sword ay nakakatakot. James. Ang Tayback ay nalampasan maging ang kanyang sariling lakas. At isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ang sumambulat. Ang mga mahiwagang sigil na nabuo ay agad na nabasag. At ang espada ay tumagos sa katawan ng matandang lalaki. Shit! Galit na galit ang matandang lalaki. Bigla niyang itinaas ang palad at hinampas. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga inscription ang natipon. Bawat isa ay naglalaman ng mapangwasak na kapangyarihan. Pagkatapos, tumama ang kapangyarihan kay James. Dahil siya ay umatake mula sa ganoong kalayuan. Si James ay walang oras upang mag-react. At ang kanyang dibdib ay nakatanggap ng direktang tama. Ang matandang lalaki ay isang Fourth Heaven Grand Emperor. Ngayong naitawag na niya ang kanyang buong lakas. Maging si James, na ang pisikal na lakas ay katumbas ng isang Fifth Heaven Grand Emperor, ay dumanas ng kaunting pinsala. Lumitaw ang mga bitak sa ibabaw ng kanyang balat. Ang enerhiya ng dugo sa loob ng kanyang katawan ay umikot. At siya ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, iyon ang lahat ng mayroon siya. Matapos makaganti, nagmamadaling tumakas ang matandang lalaki. Sa tingin mo makakaalis ka? Malamig na sabi ni James. Kaagad, ipinatawag niya ang Infinity Stellaes. At 108 sa mga ito ay nagkatotoo. Ang isa sa kanila ay dumiretso sa matandang lalaki, na naglalabas ng mahiwagang kapangyarihan na nagpalamig ng oras at espasyo. Naging matamlay ang galaw ng matanda. Sa sandaling iyon, nabangga siya ng Infinity Stellaes. Bumulusok mula sa langit. Bumagsak ang matandang lalaki sa mga alon sa ibaba at nagdulot ng malakas na alon. Pinagmasdan ni James ang paligid. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Infinity Stellaes at inutusan silang salakayin ang Fourth Heaven Grand Emperors na umaatake sa Moa Circle. Alam kung gaano nakakatakot ang Infinity Stellaes. Nagmamadali silang umiwas. Si Todd Gallagher, pinuno ng Sanctuary of Darkness, ay nasa tuktok ng ikawalong langit ng Grand Emperor rank. Bihira siyang gumawa ng hakbang sa publiko dahil malapit na siyang hindi magagapi sa Boundless Realm. Kahit noong nakaraang pag-atake sa pavilion, hindi siya nakialam. Dahil dito, hindi makapaniwala si Tamuus na may makakayang madaig si Todd sa Boundless Realm. Habang siya ay ginulo, si Moa Circle ay gumanti at nasugatan siya. Sa takot na mawalan muli ng bantay, inilabas niya ang buong lakas at itinuon ang pansin sa pakikipaglaban. Ipinatawag ni James ang 108 Infinity Stellaes at dinaig ang lahat ng kanyang mga kalaban, na nagmamadaling umiwas sa mga pag-atake. Pagkatapos, mabilis silang nagtipon at inatake si James ng sabay-sabay. Napakagaling! Tumawa si James, habang gumagalaw ang kanyang isipan. Ang 5 elemento ng Genesis ay nagkatawang tao mula sa loob ng kanyang katawan. At ang 5 kayamanan na umiral mula ng likhain ang langit at lupa ay nagpakita ng napakalaking kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay natipon at pinagtagpi sa isa't isa, na bumubuo ng isang malaking gulong. Sa sandaling lumitaw ang malaking gulong. Isang mapangwasak na kapangyarihan ang sumambulat. Sa ilalim ng pagkasira ng kapangyarihang ito, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kawalan. Ang eksenang ito ay nagulat sa Fourth Heaven Grand Emperors, na hindi nang ahas na lumapit. Sinamantala ni James ang pagkakataong ito at ginulo ang kanyang isip. At ang napakalaking elemental wheel ay umarangkada patungo sa Tamuus. Si Tamuus ay nasa gitna ng isang matinding labanan laban kay Moa Circle nang sisingilan siya ng elemental wheel. Sa oras na sinubukan niyang umiwas, huli na siya. Itinaas ang itim na imperial weapon sa kanyang kamay. Marahas niyang nilaslas ang elemental wheel. Kahit na ang nakakatakot na kapangyarihan ay tumama sa elemental wheel, hindi niya kayang harapin ang anumang pinsala sa gulong. Sa halip,
Pinalipad siya ng makapangyarihang puwersa. Sa sandaling iyon, hinabol siya ng elemental wheel. Dahil ito ay isang pagsasanib ng 5 nakakatakot na kapangyarihan. Kahit si Tamuos ay hindi nang ahas na magpabiye sa kanyang pagbabantay. Nagmamadali siyang umiwas sa atake. Sa sandaling iyon, ang kawalan niya kanina ay dinurog ng elemental wheel. At lumitaw ang isang black hole. Sa sandaling namagitan si James, si Moa Circle ay mayroon na ngayong ilang silid sa paghinga. Nang mag-transform sa kanyang orihinal na anyo, kumislap ang kanyang katawan, at humarap siya sa isang Fourth Heaven Grand Emperor. Isang illusory na sigil ang lumitaw at hinawakan ng Grand Emperor. Pinaghiwalay siya, maging ang kanyang kaluluwa ay lubos na nalipol. Ganito katikat ang isang Seventh Heaven Grand Emperor. Nagawa niyang lipulin ang isang Fourth Heaven Grand Emperor sa isang iglap. Shit! Sa di kalayuan, si Todd, na nasa gitna ng isang matinding labanan laban kay Jabari, ay nararamdaman ang labanan sa ibang lugar sa rehiyon. Nang makitang ang isa sa mga makapangyarihang figure ng sanctuary ay napunit ng ganoon. Nagalit siya, kahit na gusto niyang singilin ang Moa Circle. Napigilan siya ng walang tigil na pag-atake ni Jabari. Matapos punatan ang isang miyembro ng sanctuary, kumislap ang katawan ni Moa Circle. At humarap siya kay James. Magulo ang kanyang buhok, at siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Hindi lang iyon, natatakpan pa siya ng mga sugat sa buong katawan. Dahil ito ay mga pinsalang dulot ng dakilang daan. Walang ordinaryong kapangyarihan ang makapagpapabatas sa kanila.